Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and panibagong update na naman tungkol sa Itbulaga and syempre sa mga Daberkads ang ating pag-uusapan. So kanina, variety show live stream po as of 1:50 PM, 10/31/2024. Kanina po yan, ano? Nakakuha po ang Itbulaga ng 111,000 na views. Samantalang itong It's Showtime naman ay 85,848. So lamang na lamang po ang Itbulaga, ang ating sinusuportahan na programa sa pananghalian. So ang dami nga po nilang pasabog kanina dyan para sa pang-Halloween party po yan ng Itbulaga. Talagang ang ating mga Daberkads ay nagpakita po ng kani-kanilang gilas sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga costume na kung saan ay bilang party po ito ng Halloween party. And grabe, kakaiba po yung mga costume nila doon mga Kadaberkads, and aliw na aliw sa mga televiewers at online viewers ng Itbulaga kanina. Kaya naman unang arangkada pa lang po ng Itbulaga, ang taas agad ng views nila mga Kadaberkads. And alam nyo po ba na pumalo ata ng nasa 80 to 90 plus yung online viewers ng Itbulaga during GB5 naman yon. So may special announcement po sa Signal TV dahil ito sa nararanasan pong typhoon dyan sa ibang probinsya, no? Sabi nga po dito ng announcement ng Signal, to our valued customer, we are offering technical support to all Signal subscribers affected by the recent typhoon in locations where a state of calamity has been declared. You may request assistance through the Signal e-tech tool. Ayan, nagbahagi po sila ng link dyan. Pumunta lang kayo sa Signal TV. For more details on our assistance program, you may reach us through any of this touch point. So, ayan po, Facebook. Pindutin nyo lang po yung mga link na yan. And locations to be updated depending on government announcement. Narito po ang Signal is offering technical support dyan sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Batangas, Cavite, Quezon, Laguna, Abra, Benguet, Ifugao, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino Province, Aurora, and Batanes. Service assistant includes repair, realignment of your signal dish, or replacement of damaged signal set-top boxes, accessories. Kaya kung kayo po ay member ng Signal or subscriber po ng Signal TV, ito po ang offer ng Signal para po sa mga na-damage ng typhoon. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa post ng Kapatid Insider. Sabi dito, former TV5 program manager Cliff Ginko is now facing legal battle as the former TV5 contractual employee and the National Bureau of Investigation, Violence Against Women and Children Division filed act of lasciviousness complaint against him. This comes after the said contractual employee accused Ginko of molesting him in a hotel while intoxicated. Under the revised penal code, individual who faces act of lasciviousness or lewdness by force or intimidation, or when the victim is deprived of reason or unconscious or is below 12 years old. On the other hand, Ginko filed a cyber libel complaint against Senator Tulfo and some executives of TV5. Ginko, in his case filed against Tulfo, said that the broadcast journalist turned lawmaker and some executive of the Kapatid Network allegedly destroying his image and Republican. TV5 and the camp of Tulfo has yet to respond on this matter. So, napakalakas po ng loob ni Ginko na mag-file po ng cyber libel. So, ano po kaya
yung kanyang hawak laban po sa kanyang mga inireklamo. Kasi nakakagulat lamang po na ang mga executive ng TV5 ay inireklamo niya. Ibig sabihin, meron po siyang pasabog na maaari niya pong ibulgar. So yan ang dapat nating abangan kasi medyo matindi, no? Matindi po ang sagupang ito, no? So, yan ang dapat nating tutukan. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pinost ni Casey Bueno na video na kung saan ito po ay kuha po sa studio ng Itbulaga. So, kung inyo natatandaan yung costume po nitong si Raisa May Dizon, yung costume po ni Raisa May Dizon is balot na balot po talaga siya, hindi siya makagalaw sobra. Ang labas lang po ay ilong and then yung kanyang labi. Nakakahinga naman po siya. Ngayon, ang nangyari po kasi dito, nakahiga po dito si Raisa May Dizon sa video na to. Kaya yung mga Dabbercads natin, nag-alala po, no? Kasi hindi na po gumagalaw si Raisa May. Yun po pala ay nakatulog dahil sa kanyang suot. Malamig naman po kasi dyan sa studio po ng Itbulaga, no? Kaya walang kaso na may initan itong si Raisa May Dizon. Ang totoo po niya, nakatulog lang si Raisa May Dizon sa kanyang costume. Kaya naalarma at nag-alala po ang mga Dabbercads natin. Pero bumangon din po dyan si Raisa May Dizon. Ayan po, oh. Okay na okay naman po. So, itong costume ni Raisa May, kakaiba po siya. Paa siya, no? And then, ang lalaki ng kuko niya, sabi nga po ng mga staff and crew ng Itbulaga, meron ding mga ingro niyan at ang lalaki din siguro. Bakit daw kasi ito yung naisipan na maging costume ni Raisa May Dizon. So, kakaiba naman po kasi and super creative ng costume po nitong si Raisa May Dizon. Talagang pinag-isipan niya, no? Sino kaya ang gumawa nito? Lahat naman actually pinag-isipan yung costume nila. And yung kay Raisa May Dizon nga po, yung super kakaiba at nakaka-aliw. Ganun pa man na hindi po makagalaw itong si Raisa May Dizon sa kanyang costume kanina. Nakita ko po yung mga behind the scene ng Dabbercads natin and tinatanong nga po siya kung okay lamang siya sa kanyang costume, kung nakakagalaw ba siya, kung nakakahinga daw ba siya, 'di ba? And sabi nga po ng iba, hubarin muna yung costume dahil matagal pa naman daw bago magsimula ang Itbulaga. Kasi super excited si Raisa May, sinuot niya na po agad yung costume na yan, di pa po nagsisimula ang Itbulaga. Sinuot niya na po agad, mga ilang minuto pa ata yung Itbulaga bago magsimula. Pero suot na po ni Raisa May Dizon yun. Gusto niya na daw kasing maging prepare dito sa harap ng camera. Kaya maaga niya pong sinuot itong kanyang costume para po sa Halloween. And worth it naman, marami po ang natuwa and marami ang naaliw sa kakaiba niyang costume dito po sa Halloween party ng Itbulaga. So ayun lamang po mga ka-Dabbercads at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta dito po sa DIRS 2.0.